na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Bisaya Time. Ang programa alang kanimo. Bisaya nganhi sa Metro Manila. Bisaya sa tibuok Pilipinas. Bisaya sa gawas sa nasod. Oras na para magstoryahanay, magdungganay, ug mag-agikikay. Bisaya Time. Bisaya Time. Kauban si Bainoche Kakas ug Edwin Duque. Kada Domingo, alas 10 hangtod alas 11 sa gabi, dinhi lang sa DZRH. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city, dating queen from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Sapote, Malabon, Las Vegas. Ayong gabi kaninyong tanan, Luzon, Visayas at Mindanao. Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Basta man Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan. ako ang inyong DZRH Night Stalker, si Bay Noche Kakas. Ako po si Bay Edwin Duque, Una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Ayun. Northern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines, Kumusta man ang inyong Saturday and Sunday? and we are Karong gabi sa Domingo, Marinduque, March 15, 2026. Fimosa, Fish, Sugar, Coconut, and Corn. Kumusta man inyong pagpaningkamot mga overseas Filipino workers? Atong mga higalig suon nga gatrabaho abroad. Sa laing nasod, kumusta man ang lalong-lalo na nandyan yung mga naa sa Kwanbay sa Middle East. Yung mga nasa nakakaranas Middle ng East. patuloy na digmaan ng iba't ibang panig ng bansa, lalo dyan sa Middle East. Kumusta naman? Yung ibabay ay nakauwi na at meron din ilang mga bansa nagmalasakit at nakabalik. At siyempre yung iba naman, meron ding gusto ring lumabas at makapag-abroad. Bawal pa. Doon, maaaring yung pupuntahan nyo ay may mga lugar na safe, pero yung ligaw na bala na galing sa iba't ibang mga bansa, hindi natin alam kung kailan at saan.
para safe. Manatili na lang tayo rito sa ating bansa. Sabi nga iba nga, miyak agad mari. Mas gusto nilang makauwi na. Walay kwan ba? Wala agoy way klaro dari. Way klaro. Way klaro kailang yun gyud ang uban mo lang yun ang uban. Ay labo dagin ng daghang tulo ano ban ba kining responsibilidad. Kabon lalong Yung iba lalo naman na. sa palaran, di baling at least mamatay na may laban kaysa mamatay sa gutom. Yes. Ayan, di ba? Mas maayo Kaya nakapag-iisip yung iba na lumabas patungo ng iba't ibang bahagi ng bansa. Yun. Pangitaan ninyo ang DCRH News sa aming Facebook page. Tapos i-share ang Bisaya Time. Vital City, Bisaya Time. daking queen from the other. Kaya ato nang paningkamutan, mabasa ang inyong mga messages, ang inyong mga comment. Say Sa atong higaleg soon, mga gatanaw sa ating DCRH News Television na bay. Samanta makitaan og madungganin taon. Katong mga padaling kapaminaw, katanaw sa itong programa Bisaya Time sa DCRH, sa Sky Cable Channel 129, sa Cable Channel 3, at siyempre sa Signal Channel 18, siyempre, at doon sa mga nakalista sa dyan tayo. Ayan na. Siyempre, ato ang mga suking tagapanood ng DCRH sa cable channel sa bay. Siyempre, makitanta sa ating Destiny Cable Channel 129. Camarines Norte, Bicol CATV System, TBZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Three Islands Siyempre, More. doon sa Live na mga, live tayo karon. yung mga nasa lansangan sa mga iba't ibang panig ng bansa abay na may mga dapat iparating sa ating program, maaaring mag-text kayo sa aming DCRH text line sa 0919-2826-485. Ayan. Kung wala man kayo mga touchscreen na cellphone at gusto nyo makarating at pagsikapan din namin siyempre may parating sa mga kinaukulan, mag-text lang po kayo sa number na yan. Yeah. At mamaya ba'y sikapin natin makapanayam si Comelec Chairman na George Garcia. Itikaugnay pa rin sa naganap na congressional election sa 2nd District ng Antipolo City. Sino ba nagwagi? Yan. The land of Mindanao. At siyempre sa atong mga suking tiga-paminaw sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ligan o Samis. Amping tang taron aping tang karong panahon ba kay Sa uso biya ron ang ubo. Tugnaw Tugnaw ang usok panahon. ang panahon. Oh, alam mo kahapon pa diyan lang ako sa Antipolo para kung nasa Baguio. Wow. Alam mo nung nasa Hong Kong Ay bisag tayo. sa diri sa NCR ba bugnaw kayo ron. Malamig talaga, no? Malamig. Yung bugnaw. simoy ng hangin. Kaya yung walang mga aircon at mainit sa kanilang bahay, lumalabas yan. Ayun, mararamdaman mo na yung singaw ng aircon galing Baguio. Invited to see. According Sa atong mga suki din sa DCRH sa YouTube, mag-message lang kayo. Mag-message lang kayo. Kayo. Kay gatutok na ako ang duha ka mata diri sa ato ang DCRH YouTube ay. Ayan. So para og magdaamoy message, mabasa gud ako dayon. Dayon. Si Bentong tulad ni Bentong. Ayan. Manila. Hello Uncle Mauro, what hanging there? queen from the English to. Metro What? Hello, Uncle Mauro. What's hanging out there? Makati. Yan, English yan si Bentong ha. Sapo. Suki natin yan si Bentong Si na Bentong. nanonood sa DCR8 sa YouTube. Batanis Apare. Ilocos or At siyempre ba, sa atong mga higala sa abroad, La Union. OFW, dahil may mga lugar ba na mga kababayan natin humihingi ng saklolo, lalong-lalo na dyan sa Riyadh. Dyan sa Riyadh. Doon ay mga nihangyo, nga matabangan sila, mapadalaan og mga pagkaon, naa sila ron sa accommodation, pero yung mga ilahang budget sa pagkaon, o ilang mga pagkaon ay gakalisod. Gakalisod ang ilahang Budget. ang ilahang kaon. Makakaon na sa usa ka beses na sa ka adlaw. Sugar coconut. Kaya tungod lagi ng apektado, no? Yung epekto nung gera na pinagmulan ng dalawang tatlong malalaking bansa na ngayon ay
buong mundo, bay. Oo. Apektado dahil yung pagtaas ng presyo ng crude o gasolina sa merkado ay nakaka-apekto rin siyempre sa mga presyo ng mga bilihin. Yes. Mula sa gulay, kari, lahat ng pangangailangan natin. Yan ay apektado dulot ng gerang nagaganap ngayon sa Middle East. The land of At siyempre, the land of kung meron kayong mag-anak na gusto nyong makarating yung inyong concern, tawag lang kayo sa, ang alam ko 1348 ata yung sa DMW o sa OWA. Yun yung hotline para makarating ang inyong mga gustong iparating sa inyong mga kaanak na nandyan sa Middle East. Siyempre sinisikap din naman ng pamahalaan na matulungan lahat, pero inuuna yata yung lugar ba kung saan ay critical. Yung pinaka yung kailangan peligro. talaga. At siyempre abang inaantay natin yung tawag kay Comelec Chairman na George Garcia at mukhang kumustahin natin ba kung ano ang naging resulta ng halalan, may mga nag-violate ba? Nasa linya na daw. Ayan, nasa linya na siya. Nasa linya na. Magandang gabi po. masipag na Comelec Chairman, aming masipag na Comelec Chairman na George Garcia. Sir, magandang gabi po. Po sa inyong dalawa, magandang gabi rin po sa ating mga kababayan. Opo, kasama ko po si Bay Noche. Welcome po sa programa ng Bisaya Time. Noche Kakas. Yan, good evening, Chairman. Unang-una, congratulations dahil job well done din yung katatapos lang ng election dyan sa 2nd District sa Antipolo City. Sir, update din sa ngayong election, sir. Yes po, maraming salamat. Alam niyo po, ito ay nagresulta ng 33.3% voters turnout, bagamat hindi ganun kataas. Pero alam niyo po, sa isang special election at kalimitan sa isang plebisito, laging mababa ang botohan kumpara sa isang regular na halalan. Pero ito po ay naging napakatahimik at talaga namang katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. At medyo malaki rin po yung naging lamang ng nanalong kandidato. Siya po ay nakakuha ng 60,51 votes at ang sumunod naman po ay nakakuha ng 12,000 boto. So, kahapon po, nagsimula yung pagboto natin ng alas 5 ng umaga at natapos naman po ito ng alas 3 ng hapon. Ayun, Sherman, isa sa mga natuwa kahapon, yung mga teachers na madaling araw pa lang ay gising na dahil nga doon sa naragdagan ng 2,000 yung pinaka-allowance nila. Opo, gagamat rin ganun kadami yung ating budget dahil nga po wala naman talaga tayong regular na budget sa mga ganitong klaseng electoral exercise. Minarapat ni Comelec hanapan mula sa aming savings ang tigda 2,000 pa na dagdag na sahod sa lahat ng guro na naglingkod kahapon sa ating pong special election. At kagabi po ay atin pong kaagad na naibigay yung kanila pong honoraria, first time po na ganyan, na atin na po kagad binigay habang kanilang dinideliver yung mga election paraphernalia na ginamit sa mga presinto, tinanggap na po kaagad nila lahat. So napaka-importante po yan para kahit paano yung paghihirap nila maghapon, madaling araw pa nga hanggang kagabi, paibsan man lang at kahit paano mapakinabangan nila yung honoraria na binigay po natin sa kanila. Chairman, ano po ang naging challenge po ninyo dahil alam ko very short period of time lang po yung preparation po ninyo sa election dyan sa 2nd District ng Antipolo? Talaga po yung kakulangan ng resources, alam nyo. Ang Comelec naman, kahit po bigyan nyo lang kami na maiksing panahon, basta may resources, lalo na may budget, kaya po namin gawin yan dahil nga sa ating karanasan, napakadami tayo laging katuwang dito sa pagkukondak ng halalan, yung mga citizens arm natin, yung LGU, yung PNP, AFP, ang membro ng media at ang DepEd, siyempre, kaya po natin lahat yan. Kaya nga lamang, sadyang yung maiksing panahon na yan po kasi ay nakalagay sa ating saligang batas. Wala namang magagawa si Comelec, ang sabi lang po ng saligang batas, kung magkaroon ng bakante sa posisyon ng mababang kapulungan, kinakailangan magpatawag ang Comelec ng halalan na hindi na kinakailangan maghintay pa ng patawag ng mababang kapulungan nang hindi po maaga ng 6 araw pero hindi po sobrang late ng 9 araw makatapos ang naturang vacancy. So tatapusin lang itong term na hanggang 2028 tapos
another election na ulit yung dyan sa 2nd district. Yes po. Ang mangyayari po, yung halal ay ipagpapatuloy lamang yung naudlot na termino, and therefore matatapos din po ito sa June 30 ng 2028. At syempre, yung mahahalal naman na sa hahalingin sa 2028 ay yung 3 taon na mamuli. Yan po ang ating rule. Basta kung sakasakali merong magkaroon ng vacancy, yung unexpired portion lamang ng term ang itutuloy ng papalit o nahalal at humahalingin. At wala namang naging aberya dahil alam ko, siyempre, kakaunti lang yung mga voters, yung turnout ng boto. Ang total voters dapat dyan is 272 o 1,000 mahigit. Opo, 252,000 63, opo. Tapos ilan po yung turnout? Ang nakaboto po is more or less mga 82,000. Yan po ay 33.3%. Ayun, 33%. Po ang botante. Maganda na rin po yun. At kahit paano, alam niyo po, wala talagang untoward incident, major issue. Yun, very meron good. lang mga nagbabatuhan ng mga akusasyon, aligasyon na meron na nag-distribute pa ng mga sample ballot, pero wala naman po sabi na may namili ng boto. Kaya wala rin po tayong nakita kahit yung mga citizens natin na mga bata namimigay ng mga sample ballots na usong-uso dati. Yung mga ilang eleksyon na nakalilipas, wala pong ganun tayo napansin. Chairman, maitanong ko lang to dahil ito tuwing may eleksyon, lalong-lalo na sa mga barangay na may mga libreng sakay diyan sa mga jeep na libreng sakay. Ito po ba ay allowed, Chairman, o bawal po ito sa mga kandidato? Yung libreng sakay. Opo, bawal po yan. Hindi po natin kasi po yung mga libreng sakay, technically yan. Parang ano na rin. Parang kampanyahan. Bawal na po ang kampanya. Araw bago yung araw ng halalan. Nagbabawal po natin at pwede rin po yung maklasify as vote buying. Iyon. Kaya yan sa mga... Hindi halata, no? Hindi halata yung libreng sakay, Chairman, dahil wala namang nakalagay na doon sa isang pampasaherong jeep na inarkila. Halata namang inarkila. At ang problema lang doon, namimigay sila sa loob ng yung sample, yung mga nga dapat iboto. So yun ay bawal pala yan, sabi ni Chairman. Kanya-kanyang style po kasi mga ibang kandidato, makanya-kanyang pamamaraan, makagawa lang ng paraan upang maibulong yung mga pangalan nila bago pumunta ang mga botante sa bawat presinto. Chairman, ating ilalabanan. Chairman, meron din nagpapatanong din sa atin na kung ikaw ay tumakbo na hindi ka man pinalad, tapos hindi ka nakapag-file ng SOSE, Chairman, sa barangay, ano po ang magiging sanction po doon? Hindi nakapag-file ng isang pagkakataon isang beses, yan po ay may administrative fine. Nasabi po ng batas, 5,000 hanggang 10,000 piso depende sa COMELEC. Subalit kung 2 beses na hindi nakapag-file sa 2 magkasunod na eleksyon, ang kandidato ay magkakaroon po ng perpetual disqualification to hold public office. Ibig sabihin, hindi na po makakapanungkulan kahit po appointed or elected position. Yan po ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Joel Aturan versus the Commission on Elections. So, yan po, kakaingat dapat yung ating mga kakandidato at huwag babaliwalayan yung pagsasabit ng SOSE at dapat masigurado na 2 beses na magkasunod makakapag-submit. Although kahit isa lamang, may fine lang po yun. May parang parusa, pero fine lamang. Hindi naman po perpetual disqualification to hold public office. Ayun. At ano daw po ang pinaka-requirement sa chairman sa pag-file ng SOSE? Opo, simple lang naman po kinakailangan na madetalye natin paano natin ginastos, magkano ang ginastos natin, saan ang galing yung pinaggagastosan natin, kung may mga nagbigay ng donasyon, dapat madetalye yung mga nagbigay ng donasyon na yan. At at the same time, kinakailangan po ito yung ma-submit 30 araw pagkatapos ang eleksyon. 30 araw. So kung hindi ka nakapag-file ng SOSE beyond 30 days, kung ilang taon, magpapain ka lang ng 5,000 to 10,000. Yan po pagkaunang pagkakataon na sa first offense. Kung pangalawang pagkakataon ayun, perpetually disqualify na po namin siya bilang isang kandidato sa mga susunod na halalan o kung sakali man siya ma-appoint, hindi na rin po pwedeng ma-appoint.
yung mga taong nakadalawang beses na hindi nag-file ng kanilang statement of contribution and expenditures. Ngayon, Chairman, siguro 2 years na lang, meron na rin ba kayong preparation para sa 2028 elections? Opo, pero ang mas pinaghahandaan po muna namin ay ito pong darating na barangay. Barangay. Ayun. Yung barangay. Sa November 2 at kung sakasakali po ay ang ating Bangsamoro parliamentary election, maaari hanggang bukas maipasa na po ng Senado at nababang kapulungan yung panukalang batas na nagsasabi na ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election ay maaari mangyari sa September 14 ng taon na ito. So kung sakali po 1 buwan lang po ang pagitan ng dalawang malalaking halalan na yan. At ngayon pa rin po kahit 2026 pa lang ay naghahanda na po kami para sa 2028 national and local elections. Okay, lastly, last on my part, Chairman, yung gun ban sa 2nd District na Antipolo, kailan po malilift? Ayun po ang gun ban na yan ay matatapos 15 araw pagkatapos po kahapon. Dahil kahit po tapos ng halalan, ang nakalagay po sa batas, dapat yung gun ban, hindi ka agad matatapos kung kailan natapos ang halalan. Kung hindi meron pang 15 araw. At kaya nga siyempre mag-iingat din yung mga kababayan natin kahit po may lisensya kayo o kaya po meron po kayong permit to carry, lahat po yan ay suspended pa rin hanggang sa kasalukuyan. Huling tanong na lang, Chairman. May nagpapatanong dito at bakit hindi ganun kadami at almost 60+% lang hindi nakadalo o hindi nakapagboto? Ano po yung nakikita nating dahilan? Alam niyo po, Sir Edwin, sufficient naman at masyadong madami rin ang voters education na ginawa na nilatag ng ating mga tauhan sa baba. Talaga namang sobra din ang pakikipag-ugnayan sa mga barangay, yung mga barangayan, tulong-tulong. Kung kaya nga lang talagang minsan hindi na rin natin nasisi yung mga kababayan natin. Siguro yung lack of interest o yung sa palagay nila maaaring alam na, tapos na kung sino talaga mananalo. And at the same time, kasi naman tala po, yung wala talagang pasok kahapon dyan sa Saturday ng Antipolo dahil ito po declared as a non-working holiday. So maaaring ganyan po. Sana po yung mga kababayan natin, kahit maliit na halalan lamang yan, kahit na pagbabago lang ng inyong barangay, kahit na pag-elect lamang ng isang barangay chairman o kaya ng SK, sana po natin babaliwalain. Sapagkat hindi naman lahat ng tao sa buong mundo ay may ganyang klaseng karapatan. Yung iba nga, lalo na sa mga komunistang bansa na hindi nga makapagpili ng sarili nilang leader dito, mayaman, mahirap. Ikaw ay may pinag-aralan o wala, nakatatanda o bata, isang boto, isang Pilipino. Yan po ang garansya natin dito sa ating bansa. And congratulations, Chairman, dahil generally peaceful, walang anumang aberya ang eleksyon dyan sa 2nd District ng Antipolo. Ano po ang panawagan nyo po ngayon sa ating mga kababayan? Dahil syempre, Chairman, pinaghandaan nyo, gaya nung nabanggit mo, pinaghandaan nyo na rin po yung eleksyon sa November 2 sa barangay election. Ano po yung mga paalala po ninyo, lalong-lalo na sa mga kakandidato? Ito po ang panawagan ko doon sa mga hindi pa nakakapagparehistro. Ayun. Going po ang registration of voters natin at ito po yung nagsimula noong October 20 ng 2025. Matatapos po ito sa Mayo 18 nitong taon na ito. Kaya pwede po, hindi lamang yung mga bagong registered voters, kung hindi yung mga natanggal ang registration dahil hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon, o kaya naman magpapalipat ng kanilang registration, o kaya may papapalitan na datos sa kanilang registration. Lalong-lalo na po yung 15 anyos hanggang 17, sila po yung ating sangguniang kabataan at sila po ay makakaboto kahit pa nga sa panahon na sila magpaparehistro, maaaring hindi pa sila 15 o 17, pero sila ay 15 o 17 sa mismong araw ng eleksyon sa November 2. Sila po ay pwede na magparehistro. At saka sa mga kakandidato naman, Chairman? Sa mga kakandidato, siyempre lagi natin tatandaan. I-offer natin ang ating sarili, liligawan natin ang ating mga kababayan. Hindi po ba mas maganda na tayo ay laging tapat sa kanila? Tapat sa usapan, tapat din sa ating mga bibigawang salita. Lagi po natin iisipin na bibigay kasi sa atin ng tiwala. Kung kaya naman, dapat susuklian din natin yan ng maayos na paglilingkod. Ayan. Thank you very much, Chairman. And once again, congratulations and good evening. Maraming salamat po sa inyong dalawa at sa DCRH. Mabuhay po kayo. Yan, mabuhay din po kayo, Chairman. Ayan, si Attorney, si COMELEC Chairman George Erwin
Garcia, ayan. Maghapon yan ba na binantayan yan, ha? Oo, Madaling sipag nauna pa sa akin doon. Ako, alas 5 na ako may dumating, natatang ko na doon. Gabi na rin umuwi. Yan ang public service. Iba kasi yung ikaw mismo na mataas na opisyal lang nagmo-monitor. At least yung nasa low level. Ano yan, hindi pabatsing-batsing yan. Maya-maya, nag-iikot siya, maya-maya. Kaya sabi ko, nawawala yung bata. Nag-ikot na naman sa... Talagang nakaklose monitor ang election para maiwasan yung mga anumang mga di inaasahan. Yan ang sinasabi nga a good leader is a good follower. Batanes apare, You have to set the example. Ilocos Norte, Kung maaga, dapat maaga talaga. Cagayan Valley, Congratulations Comelec Chairman George Erwin Garcia. Nueva Vizcaya, At kahit papaano ba natuldukan na din yung dyan sa Antipolo at meron na silang second district congressman At least, dahil gawa nung wala nang pangamba at wala na rin mga kahit isipin. may pagpatuloy na rin kung ano man yung mga programa ng dating congressman ay may pagpatuloy ng anak yung serbisyo, yung tapat na gaya ng sabi ni chairman yung tapat na serbisyo yun ang dapat na kasi yun ang inapplyan mo magserbisyo Itinuloy yung apak ng kanyang ama na sadya talaga namang mainit sa paghatid serbisyo diyan sa second district. Kaya hindi walang dahilan para ang mga kababayan natin ay mamili rin sa kanila ay ipagpatuloy yung serbisyo ng kanyang namatay na si dating Congressman General Romeo Jacob. Ayun. now let's go Oy, kay Ma'am Evelyn Cruz, nakikinig daw dyan ngayon sa lugar mo. now. Sa anong lugar mo? Las Piñas. Kumusta raw USA. sabi ni Ma'am kumusta raw sabi ni Ma'am Evelyn Cruz, ang aming volunteer accountant ng Pinero. Feli Donato is watching right now. Eugenio Hermino, una sa Pilipinas o una sa Pilipino. Yan. Habang in-interview natin si Comelec Chairman George Garcia, abay nakamonitor Sino? ang Assistant Director ng Comelec Region 3. Alam mo sino? Sino? Si Attorney Elmo Duque. Iyon. Oy, good evening Assistant Director Assistant Director ng Region 3 ng Comelec. Region 3. Yan. Congratulations and good evening. Francisco Antonio Ramirez Garcia is watching right now. Diyan sa Nueva Ecija. Yan, Feli Donato, good evening daw. Joshua Bundia, happy Sunday po sa inyong lahat. Gina Sembrano, good evening rin daw. Maria Lea Sibilia. Yan, si Chister Lick Escorel. Mayong gabi po. Hali didi po sa Barangay Rizal, Monreal Masbate. Oy, kumusta ka mo diya sa Monreal Masbate? Sabi naman ni Willie Relador, oy, Cora Caborao is watching right now. Si Willie Relador na tumatawag sa akin kahit tulog ako. Nagigising tuloy ako sa kanyang tawag. Good evening DCRH, noches Edwin. Watching sa'yo dito sa Gapan City, Japan. Nueva Ecija, happy birthday Arian C. From Thea Darling si Susan ng San Pablo. San Pablo, sabi ni Willie R. Relador. Oy, pakibati naman ng happy birthday ang aking Lola Sol na magbe-birthday maya-maya alauna ng madaling araw. Ayun. Pagbati mula kay Miss Princess. Yun. 12:01 pa lang birthday na niya. 12:01. Joshua Bendia bumabati ng isang happy 22nd anniversary ng flagship primetime newscast ng GMA Network. 24 oras daw. Congratulations. Welcome na welcome yan dito kahit ibang network. Kura kaya kami nag-number 1 dahil binabati namin yung ibang network. Kasi nakikinig ka sa amin. Cora Caborao, good evening Idol Noche and Sir Edwin, good evening daw sa atin. Jobet Elguera, ang presidente ng Balikatan of the Blind. Good evening po kay Bay Noche and Bay Edwin. We're listening na from
Teresa Rizal. Oy, si Kuya Nick daw at nakaka-tune in siya ngayon at ang lakas ng speaker niya dyan sa may Road 3, Carismaville, Panghulo, Malabon. Wow, thank you so much. Kani ka, nabati na kita, ha? At siyempre, kanila Michael Revilla pa, ha? At yung kanyang partner, tilang mga grupo ng Pinas Yun. Wellness Center. Wow. Oh, dyan ako Sila'y nagkandak ba, ha? Oh, kung Nagkandak. gusto nyo magpamasad sa puntahan nyo lang yung Pinero Wellness Hindi, Massage. Pinas. Health Pinas. and Wellness. Pinas Health and Yan Wellness. ay nagbibigay ng libreng serbisyo kanina sa covered court. Ang daming namasahing libre, ha? Ibig sabihin, tumutulong din sa bahagi ng mga may volunteer. kawang gawa. Ayan, ang daming mga matatandang pamilya na natanggal yung mga lamig-lamig sa likod. Ayan, sabi ni Vilma Katubig, maayong gabi sir, binabati ko po kayong lahat dyan sa studio. Ay, Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat dyan. God bless. Yan, sabi naman ni Emma Maderaso Bagting, magandang gabi po. Emma Maderaso Bagting po ito, binabati ko po ikaw at si Edwin, Miguel Acebo, Bong Ramos, Jobet Elguera, and Mile Elguera. Yan. Pabati daw po kay Eugenio Hermino, Nida Hermino, Bobby Sumulong, Kura Kaburao from Vilma Katubig ng Gimaras, Iloilo. Mayong gabi sa inyong tanan ha, dira sa aton mga kasimanwa dyan sa Iloilo Province. Sabi naman ni Stephanie Antonio Mangasil, dito po sa Malabon, nagkasunog, buti na lang po napula agad. Ayun. Salamat naman. O kanina ha, sa Pasay, sa FB Arizon, sa may Barangay 75, may sunog din dyan. At kanina sa Cainta Rizal, may sunog din. At sa Antipolo, yun sa may bus naman yun, wala. Buti naman at walang nasugatan doon. Marisa Bernardo, sila po, maayong gabi Sir Noche og Sir Edwin. Maayong gabi ipot kanimo. Ang sabi naman ni Leo Habares, good evening po Bisaya Time. Pabati po kinaan Gaboa, Maylin Atienza at Mrs. Rosa Rubio ng Nara, Palawan. Maraming salamat. At may pahabol pa si Vilma Katubig Bay. Sir, bati po sa papa at mama ko sa Zamboanga del Norte na si Paterno Katubig, Merna Katubig at kapatid kong si Jonel Katubig at Maynilad Water. Katubig eh. Katubig. Thank you. Thank you pala ba kay Doc Yoli Riancia. Ang aming medical team but grupo rin ng MDR, Malabon Direct Response Team. Ito yung mga volunteers na nagdiwang ng kanilang 14 years. 14 years na ba? O 8 years o 9 years anniversary diyan sa Malabon at pinagdiwang nila yung kanilang 9 na taong pagsiservisyo. Pagiging volunteerismo na ambulance, meron din silang pamatay sunog na sila'y tulong-tulong at sila'y nakakatulong sa mga sunog-sunog ba? Alam mo yung mga ganyang membro, binabati natin at pinupuri natin yung lahat ng mga volunteer group na naging katuwang ng pamahalaan tulad ng mga responding sa mga sunog at mga aksidente sa lansangan. Ayan, sabi ni Banong, Mr. Noche Edwin, magandang gabi po. Ayan. Joel Fresa, hi, hello, DCRH from Bulusan, Sorsogon. Always listening, God bless. Ingat-ingat po kayo dyan ha sa Bulusan, Sorsogon. Melvin Ogbamin, sorry, lubat po Sir Edwin na Sir Noche. Kalubat ka na ang taon, luuyan mo. Sumonda family from Vilma Katubig ng Gimaras, Iloilo, salamat po sa pagbasa. Joba Sinugba, thank you. Sinugba ay mga apelido. Ihaw-ihaw. Kura Kaburao, share na daw. Thank you. Alex Muhammad, magandang gabi po. Shout out po sa mga ilang tauhan ng PNP. Pakipasalamatan po sila dahil noong March 12, 2026, sila po ay namahagi ng
merienda sa amin sa Philippine National School for the Blind dyan sa Pasay. Oy, thank you so much ha. Ayan ang siyempre hindi naman lang siyempre may mga social responsibility din ang kapulisan. Nilagang itlog ang pinakain sa amin. Ayan, lugaw at nilagang itlog. Wow, sarap nun. Yan ang mga masustansyang sekretong masustansya sa katawan. Ang itlog. Yeah. Margarita Guevara, good evening DZRH News. Maayong gabi po. Hey, Maris Kaadlawan is watching right now. Shout out po, maayong gabi sa tanan. Sabi ni Marisa, 1. Koy Kusyo, Mark Kusyo, and Kayla Davies, good evening. Andrea Pamuso, watching right now dyan sa Bago City, Negros Occidental. Oy, kadamo ka pa na, aw karon dira sa Bacolod. Ang atong mga suking tigpaminaw dyan sa Negros Occidental at siyempre sa Negros Oriental. Gising na gising pa yung ating mga membro ng Pinero. Iyon. Si Kuya Rafael Ompad at siyempre si Joey Ampuan. Ito yung mga masipag na responde kahit walang dalang ambulansya. Basta makapag first aid. Alam mo, maraming bagay, maraming klase pwedeng gawin ng isang responder. Wala kang ambulansya, wala kang truck ng bombero. Nakamotor lang yung babay ha. Alam mong ginagawa nila, pagdating doon, tumutulong pagbuga ng tubig at kung may mga nasaktan, abay, mabilis sila dahil may sarili-sariling gamit yan para i-first aid yung mga biktima ng mga sunog. Sabi naman ni Jeff Kobe Flores sa Casal, Jeff Castillo. Ayan, shout out po sa mga team Erickson, Jaime, Madel, Abaw at Annalise Hernandez. Thank you very much, sabi ni Jeff Castillo. Si Kuyang Rolando Manabat. Good evening, sabi niya. Na-promote na pala yung kaibigan natin, si General Tamayaw. Si General Tamayaw, One siya star na yung nasa Highway Patrol Group siya ngayon, Director. Inaantay ka nga daw dati, di ka dumating eh. Bagarabi Apo, alam mo naman kapag ganyan na commercial mo. Ba? Okay. Sige, bata mamaya bay, tuloy-tuloy lang natin mamaya sa ating pagbabalik. Bibigyan mo natin ng daan ang hanap buhay. Ang oras 10:40 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang Tot diya na ang atong idol sa radyo, si Bay Notsi Buena. Takas, kauban ang atong idol si Bay Edwin Doke sa DCRH Sunday 10 p.m. to 11 p.m. Kinig na mga bay. Tot. Ilong. Nginig na ba eh? Tot. May usa ka dalaga. Yan, sabi ni MM Ginto Otiripse. Good evening, Sir Noche and Sir Edwin, watching from Bacoor. Si Bonjo Alos, good evening DZRH, watching from Abu Dhabi, UAE. Oy, kumusta kayo dyan? Sa Abu Dhabi. Ingat-ingat kayo dyan, ha? Donita Rosa Pangilinan Moreno, magandang gabi po Sir Noche and Sir Edwin. 18 na birthday ko din sa 18, March 18. Sabi ni Feli Donato, oy, happy birthday. Magsige na lang, di nagyud ko mo. Si Kuyang Rex Kayanong. Oy, Kuyang Rex. Ay, Kuyang Rex. Sa Antipolo, ha? Alam mo, na monitor niya ako kahapon. Pinuntan ako sa Antipolo. Kaya thank you sa iyong palans. Sana all. Alam mo si Kuya Baka Rex, naman. love na love niya yan. Pagka sinabi di sa rin, love na love niya. Lalo yung mga programa natin. Ay, Kuya, Sa Operation Tulong. Kuya Kaka-Rex, ha? Malapit na November 2. Yan, election na. Election. Barangay kasama ba siya? election. Malay mo, babalik siya. Baka gusto niya nga Ayan. sumabak ulit. Gusto niya atang, kahit hindi tumakbo ito, papapublic service naman. to eh. Lalo na pag nakaupo. Nakikita ko ito minsan sa page niya, naghahatid ng mga wheelchair, sa mga gamot. Siya mismo naghahatid eh. Kaya dapat takbuhin mo, Mayor eh. Lloyd Ibanez, Sacramento. Good evening, by Noche and by Edwin. Have a blessed day and God bless to all from City of Santa Rosa, Laguna. Si Felix Basalo, good evening. Nakainis daw ang di bale, action na natin yan. Alex Muhammad, dito po sa Cavite, malamig. Masarap matulog pag may katabi. Taglamig talaga ngayon. Si Leti Solaya, good evening Kuya Noche Kakas and Kuya Edwin, watching from Tabuan, Marasbaras sa Tacloban City. Haamping ka mo dira. Haamping. Nakatulo upat ug may kaluha pa. Di nagyud ko mo usa. Eduardo Narvaez ng Atlanta, Georgia, USA. Na lang. Ayan ha. Marlon Figueroa Bonggapat, magandang gabi Sir Noche and Sir Edwin.
Yan, 26 years ng solid listener ng DCRH. 26 years. Always nakatune in sa aking transistor. Napapakinggan daw si Mayor Lakay Deo Makalma. Wala ba tayo dyan? Mini component ang... Sila kay Noche. At saan ka ba? Saan na? Saan ka ba, Marlon? Saan ka? Sa Metro Manila ka lang ba? Arnel Rilampago, good evening, watching here. And Love Radio Kalibo, Aklan. Oy, kumusta kayo dyan sa Aklan? Si Santo Alandria. Uy, ang partner ni Michael Revilla. Nanonood daw o nanonood sila sa YouTube ngayong oras na ito. Pabati daw sa kanyang dating girlfriend dyan sa Valenzuela. Wow, si Ronnie Cruz nakikinig din ngayon. Si Kuya Edison Domingo, ang masibag na membro ng Philippine Red Cross. Naka-monitor sila ngayon o nakabakasyon ba ito? Kuya Edison, hindi ka nagpaparandam. Kamusta ng Red Cross? At siyempre yung mga galamay. Mga galamay sa public service. Yan, sabi naman ni Mag-Usig Milan. Pagbati ng Happy Women sa Mata, Ma'am Malu Cabral, Ma'am May Binauhan, Ani Urbano, Lina Milan, yan, Kisa Sabson, Josie Pileteo daw. Yan, Happy Women's Month. Oy, sila ba ito? Sino ba itong ha? Ayaw na ta sa dili na. Congrats pala kay Kuya J. Bernardo, no? Yung kanyang tuloy-tuloy na kampanya diyan sa Caloocan bilang hepe ng PSTMD o DPSTM. Alam mo, parang mga kalabaw na nakatali yung mga e-bike. Yung iba naman kasi dyan, lalo dyan sa Ngandaan, sa May Paho. Yung clearing. Alam naman natin na may ordinansa na nga na bawal. Kasi nga, ang ng Caloocan, yung maibsan, yung bigat na dali ng trapiko dahil at yung aksidente sa kalsada. May mga lugar na pwede tayong pinapaintulutan tayo. Sumunod na lang po tayo sa batas. Yan ay para sa atin at para na rin sa kaluwagan ng trapiko sa Caloocan. Kaya yung iba lumalapit, humingi ng tulong. Ang may tulong lang po natin, ma-advisean kayo na sumunod tayo sa tamang batas. Mapapabuti po tayo dyan. Diba? Dahil pag lumabag tayo sa batas, trapiko, at naging pasaway at nagiging dahilan pa tayo ng traffic at aksidente, wala po kaming magagawa kundi iiling-iling na lang. Kasi may mga ordinansa, may mga paalala. Patuloy tayong lumalabag sa batas. Ang iba kasi dyan, gusto lang makapamasada, kumita. Pero mas maganda na yung kumikitang ligtas at walang violation. Yun ang dapat tama. sumunod tayo. Gawin nating halimbawa yung mga ibang bansa na kahit walang nakabantay, basta ang alam nila, takot sila na lumabag sa batas. Kaya kita mo maluwag yung traffic, walang bihira lang yung mga na-aksidente. Kasi sanayin natin ating sarili sa sumunod sa tama. Yun. Napakasarap. Kahit walang pera, basta nasa tama. Ayan Si Richard Guerrero, sabi niya, good evening, watching from Baguio City. Ronnie Cruz, good evening by Noche and by Edwin. Have a great week ahead from San Juan City. Yan, Alice Bautista, good evening, Idol Sir Noche, Idol Sir Edwin, and to all. Yan, Marlene Villaluna, mula Siocon, Zamboanga del Norte to Zamboanga City. Hanggang dito sa Kuwait, mula noon hanggang ngayon, number 1 pa rin ang DCRH. Yan, shout out, Bisaya time. Mayong gabi ipod. Mayong gabi. Ay, Marlene Villaluna. Ay, mayong gabi ha. Thank you. Yung aking classmate dyan sa Tarlac na dati nasa base camp para magbukid noon, si Ate Janet Kaugiran, Maya pa Bengi Keka. Katawa itong mga higala din sa base camp para magbukid noon, mga Dison family, Canlas Lasatin, Gibara, Tuason, Bacalso. Ayan. Mga gumaban, mayang gabi diya ako mga classmate. Ay, mayang gabi. Siyempre akong classmate diya si Dr. Maripel Kahayag, ang chief o hepe ng City Health ng Caloocan. City Health ng Base Camp Maramag Bukidnon pala. Ang layo
At siyempre, yung mga classmate natin dyan, lalo dyan sa Misamis Oriental, sa Cagayan de Oro. Yan, ay nga gabi sa inyo. At dili man na mo, maiskutan yung tanan ang inyong mga pangalan. Tungod sa kadaghan, tungod ka sa pultang ka. Amo ko na una. Basta mayong gabi sa inyong tanan. Diha, kung asaman mo karong gabi una. Ay, magpapultak na kayo ha, kasi tataas na naman daw. Sorry na, nako. Taas na po na nako. Tigil, bay, ha? Wala nang tigil yung pagtaas ng gasolina. Ang naapektuhan nga dyan, lalo nga bay, ang karne, tumaas na naman. Nung nakaraan, tumaas yung manok. Nako. Yung iba, dahil sa kanila, dahil kunti lang naman ang itinaas, at pinagtitiisan na lang nilang manatili sa kanilang dating presyo. Kaya nasabi nga nila, kapag nagtaas tayo, wala nang kukuha. Ayan. Maiwasan na mamiss paminsan-minsan, pero pag kami nakita aking panggigigilan. Ayan ha, Andrea is watching right now. Shoot. Di ko siya titigilan when she comes. Ganda ng aming samahan, walang nanlalamig. Mas basa mag-asawa ang aming. Padayon lang nga gyapon ta sa usa ka oras nga programa nga DZRH sa Bisaya Time. Ang toda alas 11, pero pila na lang ka minuto bay. Hamahuman na atong program. Pero thank you so much sa mga nag-share at sa mga hindi pa nag-share. Ayan, like and share. Pwede monitor ngayon dyan sa Distrito 6 ng Bulacan. Ay, Kong Ador Pleto. Ayan, si Congressman Kaador. At kahit bakasyon, tuloy-tuloy yung kanilang pagbibigay ng mga tulong sa mga estudyante at siyempre sa mga sinasakop dyan sa tatlong lugar, dyan sa Santa Maria, North Sagaray at Angat Bulacan. Sila yung nagtatamasa doon sa programa ng ating dakilang mangbabatas. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. Ayan na, sa aking tiyahin na si Meli Samane Herbasio na nandyan ngayon nakaburol sa Malaga, Bindoy, Negros Oriental. Siya ay ililibing sa March 18. Tapos merong merong misa sa Aglipay Church dyan. Kaya rest and peace Tia Meli Samane Herbasio. First cousin to ng tatay ko bay. Ilang taon na? Hindi ko alam kung ilang taon na ito. Pero dahil nagkasakit ito bay, kaya yun, tuloy-tuloy na. Yung lahat ng mga nasa banig ng karamdaman, sana'y kung tayo hirap sa pagpapagod dahil sa hirap at apektado tayo ng kahirapan, manatili tayong maging matatag at mapagdasal o mapagpanalanginin dahil yan ang makapangyarihang sandatang panlaban sa lahat ng bagay, kahirapan, sakit. Sabi nga maraking nagagawa ang pananampalataya. Oo. At sa mga mapangapi naman sa kapwa, walang pakialam sa kanilang kapwa kung mahirap, gamitin natin yung nalalabing panahon sa ating buhay, makabawi at gumawa ng bagay mabuti na babaunin natin sa ating pupuntahan. Paglisan. Sabi nga kung ano yung ginawa, kung masama ka rito, nakaredy sa'yo yung lugar para sa'yo. Kung naging mabuti ka, nakayakap. Welcome to the world. Kailangan nandun ka sa listahan ni San Pedro. Para pag nandun ka na sa pinto, paghanap, ikaw ba'y kasi nakagawa ka ng mabuti sa dito ka. Kaya nagawa ka ng mabuti, dito ka. Ikaw, nagagawa ka ng masama, dito ka. Doon ka. Klaro kayo. Doon ka, saan? Yung mainit na yun. Naapoy. Kaya maganda na yung mamuhay tayong maayos, nakakasunod, at siyempre maging malapit tayo sa lumalang sa atin.
Yan. Sabi nga lahat ng bagay lilipas din yan. Ano mang meron ka ngayon, pagdating ng panahon, hindi mo madadala at mawawala rin yan. Yes. Kaya kung anong hilig mo dito sa lupa, halimbawa, mahilig ka ng basketball, dalhin mo talaga yung sapatos mo tsaka yung bola. Dadali sa para doon maglaro ka rin doon. Kung anong hilig mo, halimbawa, tennis, dalhin mo yung racket mo tsaka yung bola. Para may kalaro ka naman doon sa langit. Ay, si Police Colonel Joey Caport ng Caloocan. Nagabi sa iyo, Colonel. At siyempre, ating kay kabayan. Kay Police Colonel Alan Umipig ng Malabon. Yan, yung mga, yan ang yan yung makikisig sa pagtupad na kanilang katungkulin dyan sa Kamanawan. Siyempre, yung NPD Director General de la Cruz. General na ba? Ayan, matikas din to. Kaya saludo kami sa inyo na yung hangad na mapabuti at yung kapayapaan ng 4 na lungsod ng Kamanawan. At siyempre dyan sa buong Bulacan, siyempre si Police Colonel Tubing kaming 1-star general na ba? Si Gatsa Tolena. Yung PD. Ang bagong RD dyan, si General Mendez, di ba? Ayan. Pinalitan niya sa dating Sheriff Piñones. Nasa Krami na uli ata, na-promote eh. Yun, Bella Colyat, yung magsasabong, dito ko alagaan mo manok ko, sabi ni San Pedro. Akala ko... sabi ni Bella Colyat. Akala ko si Mananari. Ka din, ha? Akala ko yung Mananari. Ala, hindi nakatune in si Mananari. Ingat po, Sir Noche, Sir Edwin. Good night po. Ayan na. Mukhang tumatari. Nakarami ata ng tinarian kaya napagod. Si Auntie Sunshine Duque dyan sa Zamboanga. Si Leopoldo Bindanillo, bay. Mayong gabi sa imo, Igsoon, bay. Ay, maayong gabi. At nanonood daw sila ngayon kasama yung dati niyang girlfriend, si Kaulib Moico Bindanillo. Oy, congrats pala sa mga membro ng mga medical team namin sa Pinero, dyan sa may Infanta Quezon, kahapon, sa medical mission. Congrats at salute sa inyong pagiging masipag na volunteers ng Pilipinas Ngayon Emergency and Rescue Unit. Yan. At dito sa ating DCR8 sa YouTube, maayong gabi, Ibay Noche. Shout out ako dito sa Pagtagay diri. Pagtagay. Sion Tan Kim. Maayong gabi, Ibay Noche by Edwin. Shout out ako diri sa among Tagayan. Pagtagay. Tagayan, ha? Si Jonathan Kim. Ayan, hirap pabasahin. Okay, ang grupo yun. Tagayan, ha? Ronald Andres. Ay, si Ronaldo Andres. Siguro yung kuya natin to, bay. Bakit kaya ang lamig ngayon? Transigo Eagles Club. Sila kuya birthday pa ni kuya Jojo. Si kuya Jojo Lubiano. At kanyang may bahay. Alam ko, may nagbe-birthday sa kanila dyan. At happy birthday. Muli, happy birthday daw kay Lola Sol. Ang pagbati mula kay Princess na maya-maya ay birthday na yan. Ay, nako, ang bilis ng oras. Nako, alas 11 na pala. Ang bilis ng oras. Wapa mo init na akong lubot. Dito na tayo sa ating... Yan ha, good evening ulit kay Andrea dyan sa Padrenos. Mitulo na, mitulo. Yan ang hit na tabay. Dagang kayo salamat sa tanang kapamilya o katanaw sa mga program sa Timog Kalibutan. Asaman mo karon basta mag-amping-amping kita. Basta kami ni Baynoche sa among programa Bisaya Times diri sa DCR8 among kanunay nga ikabilin sa inyo. Ang kanunay pagigugma. We love you. Para bay. Nagadugo, nagadugo. Ang bulsa ning walay kwarta. Ay, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa usa ka oras ka program. Ang DCR8 sa Bisaya Time.
Hangtod sa Domingo pohon sa alas 10 sa gabi. Dinilang sa DZRH. Okay ninyong higala kanunay from the province of Negros Oriental ang inyong higala si Bay. No, chikakas. Ako po si Bay Edwin Duque. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ayun. Maraming salamat kay Raymond R.T. Taladro at si Billy Crawford Domingo kanina. At DZRH News Center, nandyan si Ara Espiritu, Kisi Sabson. Susunod na programang For Tonight Only with Tina Nolasco Junior. Ang oras, alas 11:02 sa gabi. We love you all. See you next Sunday. God bless. Bye-bye. Amping-amping. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat